Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with Evelyn. Ako po mga kabibig, vlogger na nagdadawit sa pangalan ng AFP and PNP chiefs sa issue ng destabilisasyon. Tinutugis na ng PNP. Nako po, sino ba ang vlogger na ito? Nako, it's fake news pala ang binablog niya. Inatasa na ni Philippine National Police PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang kanilang anti-cybercrime group para tugisin ang vlogger na nagpakilalang isang retiradong general ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ito ay matapos ipakalat ng umano'y isang retired Army General na si Johnny Macania Sr. sa kanyang YouTube video na kinukumbinsi umano ng PNP Chief at ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbitiw umano sa pwesto. Grabe naman. Ayon kay PNP Public Information Office Chief P. Colonel Jean Fajardo, walang katotohanan ang nakasaad sa video at ito'y malinaw na isang uri ng paninira at disinformation. Dahil dito, nanawagan ang PNP sa publiko na huwag ipakalat ang video dahil bukod sa wala ng katotohanan ang nilalaman nito, may katapat itong kaparusahan salig sa Anti-Cybercrime Act of 2012. Nabatid na ang YouTube page na The General Opinions ay mayroong 100,000 subscribers at followers. So yan po mga kabibig ang ating latest libak-libak for today na kung saan grabe, tinutugis na ng PNP itong vlogger na ito. Tapos sa balita sa Rappler, disowned nila itong class officer na ito. Itong si dinisown ni ng class officer ang taong nagpakalat ng video. Meron pang isa mga kabibig ha. Itong si the recent viral sensation by the name of Clemente Enriquez, a retired army din, caught the applause of pro-destabilization DDS and the annoyance of pro-government Romualdez Marcos supporters. Tapos nagbigay ng official statement ang class officer na kung saan ito ay shinare nila sa Rappler. Sabi dito, Mr. Clemente Enrique is a member of the Philippine Military Academy class of 1983. Mr. Enrique's statements in his vlog of Pinoy Survivor in the exercise of his right to freedom of expression are his own personal views and opinions alone and do not in any way reflect that of PMA Class 1983 or of the individual member. So, it was disowned by the class officer. So, hindi makikag-connect ang class officer of 1983 kay Clemente. Narito naman ang isang mensahe galing sa ito pa mga kabibig, yari na. Duterte destabilizer supporters. Yan ang ginagawa ninyong panggulo sa admin ni Pangulong Bongbong Marcos na may hangganan daw. Masyado nang mahaba ang pasensya ni Pangulong Bongbong Marcos kasi sobra kayong abusado. Kung tutuusin, pwede kaming magturo kung sino-sino kayo. Ito na inatasa na ni National Police na hanapin ang vlogger na ito. On the other hand, nagsalita na rin ang AFP, PNP na muling tinayak ang kailang katapatan kay President Marcos Jr. bilang kanilang Commander-in-Chief. Panoorin natin ang videong ito. Sa ngayon po ay wala pa tayong namomonitor na ganito, subalit patuloy po tayong nagbabantay, patuloy po tayong nagbavalidate ng mga information in close coordination with our armed forces of the Philippines. Nirerespeto po natin ang pananaw ng ibang mga kababayan po natin, kasama na po dyan yung mga retiradong miyembro po ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, kagaya ng ordinaryong mamamayan. Sila ay may karapatang magsalita, subalit ang pakiusap po natin,
wag na po sana nilang idamay ang inyong pambansang pulisya. We want to assure the public that the PNP remains a political, intact, solid, and professional. Mahal po ng inyong pambansang pulisya ang ating bayan. We will always uphold the Constitution and obey legal orders of the duly constituted authorities. If there is a violation of law, then your PNP will file appropriate charges against those spreading unverified and fake news. So ito pala yung statement nila, the Armed Forces of the Philippines, AFP, stands firm in its unwavering loyalty to the Constitution and its solemn commitment to fulfill its mandate. The men and women of the AFP remain steadfast in their role as the guardians of our nation's sovereignty and defender of democratic principles. The AFP reassures the Filipino people that its members continue to exemplify the highest standards of professionalism. With the strong leadership of our Commander-in-Chief, the AFP will move as one in defeating all threats to our peace and national security. By General Romeo S. Bronner, Jr., PA, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. So yan po, hawak kamay ang AFP at PNP kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi nila ito tatalikuran at hindi nila ito iiwanan. Natural, Commander-in-Chief. Siya yung pinuno, siya yung nagdala ng peace and order sa ating bansa. Natural, iiwanan nila. Anong mangyari sa Pilipinas? Maging magulo at ayaw na nilang mangyari yung nangyari noon sa panahon ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos na sobrang gulo. Hindi man ang ekonomiya maapektuhan, lalo na ang mga tao, mga kabibig. So marami ding naging happy sa statement ng AFP na salamat AFP, hindi nyo na pag-iwanan si Pangulong Bongbong Marcos. Ito pang sabi dito, naku po, tiyak na maraming DDS ang magagalit dito. Bakit magagalit ang DDS? Ayaw ba ng mga DDS na peace and order sa Pilipinas? Ito pa, your commander-in-chief as the same as his father who looted the coffers of our poor nation. In short, your commander-in-chief came from a family of thieves and looters. Read the history book, it will be written and commented, don't be a dumb like others. Ito daw komento ng mga netizen na parang ayaw nila yung AFP at PNP na ayaw nila na tutulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit naman yun? So ano ang yung reaction dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!